Magic Roleta! Wala ka bang absent? Ha? Meron na ko. It's time! Paikutin ang Magic Roleta! Pwede na siya mag-USEC hair. Diba? Nagdadarin na ng resibo. O, go Roleta lang! Go, Roleta! Go Rina, go Roulette. Ay, mali. Senator Pansilo Lacson! Unang, Senator Ping. Ano bang bago kay Senator Lacson ngayon? may bagong report na si Sen Lacson tungkol sa mga flood control projects ba na allegedly anomalous. Ay, mahilig din Parang niya. hindi gumana yung ceasefire, non-ceasefire. Parang may ganun na nangyari. Oo eh. Sabi nanghihingi daw ng ceasefire pagkatapos magbunga nga. Itong bungangerong si Alan Peter Cayetano. Siya wala nagpapatama eh. Oo, tapos palaaway to eh. No? Palaaway, lahat inaaway. Ito si Ping Lacson. Stress na stress na, hindi na makapag-shave. Oo. Ikaw rin ba? Itong si Ping Lacson, sabi niya, all my life, ang meron ako integrity, hindi nga kumukuha ng pork barrel eh, diba? Ng pork barrel funds. Right from the very start, no? Tapos ngayon, investigador yan. Iniimbestigahan niya na ngayon yung flood control. Nanghihingi daw ng ceasefire itong si bungangerong live seller na si Alan Peter Cayetano. Sabi niya, bakit ko bibigyan yan? So, meron siya mga bagong findings. Ano yung mga findings niya sa Taguig? Una, meron daw the same request, the same facility, the same project, pero dalawa daw yung voucher na binayan. Hindi nga ghost, pero dalawang beses binayaran. Ano yun? Overpayment ba yun? Okay. Double Double payment. Double payment. Talaga double payment. And tingin siguro nila, hindi yan ma-audit. Pero yun yung mga findings. Akala ko si Mary Grace Piato sa Davao nakatira, sa Taguig pala. Sa Taguig. Baka naman kamag-anak niya. Hindi kasi malapit siya sa BGC, so medyo Okay. Kaya Mary Grace Piato. Yaros. At attorney Dina, meron pa siya nilabas yung parehas na picture sa documentation, no? Correct. Pag Oo. magkaibang project. Oo. So alam mo, I like how Senator Ping Lacson is leaving his legacy, no? Kahit papaano. Yeah. Marami mga complaints dyan human rights community before, no? Wala namang mga kaso na na-convict siya with finality. Pero at this point in time, makikita mo talaga na lumilinya siya. No, nililinya niya para bang si naalala ko tong si Gandalf no, na parang you shall not pass, 'di ba? Under my watch. Nakikita mo talaga na nililinyahan niya, hindi ako papayag na gaganyan-ganyanin ninyo. Babastusin niyo yung Senado at ganyan ka, Alan Peter, as if kung ano mga kasinungalingan ang titingnan mo, pero tingnan natin yung sarili mong backyard. A technical point, no? I mean, I think misnomer yung ghost project, no? I think it's more like zombie project. Marami tayong projects yan, mga 10-20%. There's something there, no? Meron siyang manifestation, hindi lang siya spectral, no? Pero ang problema is, alam natin hanggang yun lang, di ba? Hanggang 10-20% lang. So, I think misnomer yung ghost project kasi nakikita pa rin natin. And these are the zombie projects at ang dami nila all across the country. So, dun sa mga kaibigan natin na alam ko, Secret DDS nang sabi, Prof, bakit puro namang impeachment? Bakit hindi yung ghost project? Well, sabayan natin. Pwede naman. Hindi naman mutually exclusive, di ba? Kaya nga, dun sa calendar ng Senate, you see there's enough time to do all of the above. Yun yung selective na isipin mo is an either or. Ako, happy ako to discuss all ghost projects, all zombie projects, because alam naman natin yan, kailan nagsimula yan. Ang ligaya ng mga diskaya nagsimula nung panahon ni Tatay Digong. Kitang-kita yan sa mga dokumentos. So let's start 2016, 2017. Let's go through the whole gamut. In fact, sinasabi nga din ni Senator Erwin, 'di ba? Sinasabi din ni Senator Erwin na yung minority naman pala yung nakikiusap sa Blue Ribbon Committee na wag na daw sana magpatuloy. Akala ko sila ito nagmamatapang, naghahamon na dapat daw wag lang impeachment trial yung asikasuhin. Dapat daw yung Blue Ribbon hearing doon sa flood control project ipagpatuloy. Ngayon yung majority handa na silang magpatuloy doon sa investigasyon. Ito namang minority yung natakot at nakikiusap na wag naman dahil nga matatamaan naman yung kasama nila sa minority si Senator Alan Peter Cayetano. Basta ako, yung huling hinamon si Senator Ping Lacson nando na sa kulungan, no? Si Senator Rodante Marcoleta yan. Ito ba yung BGMP? Oo, 'di ba? Kaya siguro ingat-ingat din si Senator Alan Peter kasi yan ang nagiging katapat ni Senator Ping. Tama, maraming mga usapin pa kay Senator Ping na pending at hindi pa din na nare-resolve. Pero kung merong isang bagay na maaasahan mo siya, pag accountability of public officials, lalo na sa mga pondong
hindi nagamit sa tama, ibinulsa, mga proyektong mga ghost or zombie projects man, Yeah. maasahan mo dyan, Senator Ping, Dati pa yan So talagang wag mo siyang hahamunin pag yan ang usap. At di ba parang privilege speech niya yung flood control? Di ba? Yun yung nagsimula ng flood control. Hindi ko maalala kung sinong Blue Ribbon Committee chair nun Kaya good luck, Senping. Tsaka yung minority, may session ulit. Sana hindi po kayo nag-absent. Go Roleta! Go, Roleta! Si Carlo, diktador Ruleta agad. O, tinan nyo. Speaking of BJMP. Kompleto na. Ang mga nakakulong. BJM lang to Oo, Senator Bong, Senator Jinggoy, and legal luminary. Rodante Marcoleta, Bong the Revilla. BJM. Wala na BJM na lang. Ayo, JM na lang. JM na lang kasi Peter DI Cayetano Liberation yung Day. Pia, Peter Cayetano, sana naman. Ayun pala. Okay. Sabi lang yan ni Atty. Dino Kami, sabi lang namin yung nakaraang linggo Ayun, namatay tuloy yung P, yung P sa BJMP ay Namulto. Pink's friend. Pink friend. Okay. O, nabudots na naman ni Senator Bong Revilla yung justice system. 3 to 2, di ba? Yung 3 to 2. I mean, Dino. Tapos mananalo na naman daw. Nasa survey din, wala mataas ang placing ni... Dissenting opinion dito yung chair, no, si Justice Carl Miranda, no, isang napakagaling, napaka straightforward, no, yung yung integrity Known niya for beyond his integrity. question. Oo. Tsaka yan kaklase ng nanay ko yan, yang si Carl Miranda, talagang ang sabi nga nila, ang comment nila is laging straight arrow itong si Carl Miranda and very proper as a person, no. Siya yung nag-dissent. And unfortunately, nakapag-bail kasi mahina daw yung ebidensya. Pero nakakapagtaka dyan, lahat ng mga kasama, hindi nakapag-bail. Pero siya nakapag-bail. Pero chain of events yan, di ba? Yun yung mga testimonya na pinapakita na chain of events yan, supposedly. So it's really unfortunate na once again, mukhang si Bong Revilla, makakwit. Kasi kung at this stage in the proceedings, kasi the way bail hearings work, papakita dapat ng prosecution kung ano yung pinakamalakas silang ebidensya para mapakita kung evidence of guilt is strong. No? Ibig sabihin, napakita na ng prosecution supposedly yung mga strongest evidence nila at nakita ng husgado, evidence of guilt is still not strong. So ano pa yung kailangan nila ipakita? Sana may mapakita pa silang bago na magda-directly link dito kay Bong Revilla kasi ang claim, at least because I haven't taken a look at the entire case records, is yung mga testimonya daw, sinasabi, wala kaming personal knowledge ng involvement ni Bong Revilla. No? The ombudsman is saying, malakas ang aming ebidensya. So, unfortunately, no, sana kung hindi man ma-acquit man tong si Bong Revilla, parang awa nyo na naman, wag na nating i-elect ulit sa Senado. At saka tandaan natin na isa lang to sa mga kaso. Meron pa nung graph, no? Graph na kaso. Walang plunder, di ba? Meron dito is malversation of public funds. Yun yung non-bailable. So doon sa mga ibang kaso, sana naman maduluhan siya at mapatawa na ng perpetual absolute disqualification. Di ba? Yun nga yung sa akin lang, this really sends a wrong signal sa ating mga kababayan. Alam ko, syempre, obligasyon at responsibilidad din ng mga mamamayan na bumoto ng tama, di ba? Pero kasi kung nakikita mo na palagi naman na makakasuhan, makakalaya, Sasayo ng budots. madidismiss yung kaso, di ba? Para ang hirap din tuloy bilang isang ordinaryong mamamayan na pagkatiwalaan yung sistema ng hustisya sa bansa, yung rule of law sa bansa, no? Tsaka kaya nagiging vulnerable yung ating mga kababayan na sila ay natutuwa na lamang doon sa mga ganitong klaseng politiko kasi hindi naman sila nadudulo, hindi naman sila nauuwi na napapatawan Can I halimbawa sing ng it something? Because I know there's another important thing, Yes. mga maletang pag-usapan natin shortly. But I just want to add this, may mga nakausap tayo sa Senado because I was in the Senate and these are good people. Sabi nila, ang worry nila is parang medyo alanganin yung optics ngayon. Kasi yung mga senador na medyo affiliated sa kabila, parang isa-isa sila nawawala. Hindi natin alam kung Solar Mommy next, Caldero next, hindi natin alam yan. Pero at the same time, yung mga parang either sumama sa SB11 or in this case, kasama sa administration ng 2025 elections, parang things are not that bad for them. In fact, parang the tide is turning. And again, this feeds into yung narrative ng selective justice, weaponization of the accountability measures. Nakikita natin, because Bong Revilla was with the admin in 2025, di ba? And then what about, di ba, nung May pa lang sinabi ng ombudsman, tapos na, papunta na tayo sa exciting part, dun sa iba na biglang sumali na sa SB11, biglang nawala yung kaso. So I think the optics is not very good. And this is important because some of the senators I was talking to, they were saying, at the end of the day, this is about the legitimacy of the process. If it looks like parang biglang unti-unti nagdi-disappear yung kapila, whatever vote you get,
it will be questioned in terms of its legitimacy. Pero ikwento ko lang in my short observation in my Dun short sa palengke life. ulit? Yun nga, hindi naman Oo. sa palengke, sa bahay lang. Napansin ko na si Senator Bong Revilla, kung kahit sino man ng presidente, nakakalaya siya. So I don't think it should deep into the fact na makaka-apekto to sa optics ng majority or minority. It's just that he can navigate the system so well na kahit ano nangyayari, lagi siya nakakalusot. At isa pang observation, agimat ata eh. when I voted during the 2025 senatorial elections, makikita niyo po sa balota, di ba Revilla last name niya? He has legally changed it to Bong Revilla as his last name. So instead of sa letter R yung last name niya, nasa letter B siya. Tumaas So ganun siya, Natalo pa rin siya, di ba? ng But he lost last year. ng political system Pero naboto and the mo. judicial system. I did not vote. Kaya lang kay Senator Jinggoy at saka kay Senator Marcoleta, huwag po kayong Sasabihin umasa, baka po may umaasa, masaktan po kayo na hindi kayo, kasi mangingirin na sila I ng think chance ito yung goal mag-bail. kasi, di ba? Diba? May model na tayo ng paano tayo pwedeng mag-bail. Ito yung strategy. Yeah. So ngayon, gusto ko makita, anong gagawin ni Marcoleta? Kaya ba niya? Oo. Na ganito ang effort. Oo, tsaka quickly And may din plans ba siya? very quickly dun sa survey namin sa Momentum, majority ng Filipinos doesn't want Senator Jinggoy and Senator Marcoleta to participate in the trial kung nakakulong sila. Yan ang pagtingin ng ating mga kababayan. And that cuts across all political factions, whether pro-Duterte, pro-Marcos, pro-opposition, independent, malinaw. Huwag nang pasalihin dun sa paglilitis. Alam ko pinaiikot na yung ruleta, ha? May mga nakikita na ako nagputos. Overtime. Pinapakita na po kami dito. Pero Oo. gusto ko lang sabihin, no, nakakuha pa ng chairmanship itong si Marcoleta. Oo. Nakakuha pa ng chairmanship itong si Jinggoy Estrada. Pero nakakulong. Eh, di ba suspended sila? Kaya nga hindi natin pinagpa-participate sa impeachment trial. Eh, paano sila mag-cheer? Para daw may sahod yung staff Para niya, may yun yung sinabi May eh. additional na sahod. Kasi Oo. sa akin nga, to begin with, hindi dapat nire-release yung budget na opisina nila. Nga eh. Dinagdagan pa natin ng budget, ginawa natin ginawa nating token yung mga committee na Yun yun, nga eh, 'di ba? Tapos nakakainis eh. to begin with, suspended. So how can we effectuate the plunder law, no? And the intent of it kung Senado mismo, binibigyan pa sila ng additional committee. I Dapat think hindi. that is a great disservice to the Filipino people for you to provide them with additional committee. No? So, please lang, yung Senado naman, let's get our acts together. Doon tayo sa tama. Nakalagay sa batas, suspended, tapos dadagdagan nyo ng committee. That is so unfair for us taxpayers. It shouldn't be the case. Okay. Tsaka At yun para nga, dun hindi sa mga masuspend ang show natin, go Ruleta! Oh, ayan na. Ayan. Ay. Dating Congressman Mike Papunta rin tayo Defensor. Ang lumabas sa ating ruleta. Anong masasabi ninyo, di ba? Alam mo, nagtataka rin ako. By the way, nakita ko na nagsalita itong si Marcoleta sa publiko. Nagsalita rin itong si Mike Defensor sa public. Alam mo, dapat hindi sila nai-interview. And in fact, subject to sa contempt ng court dapat yan. Di ba dati kay Senator Laila, talagang pinipigilan siya magsalita, ang galing. pinapahirapan siya, Masasabi- inahatak siya, Judice ka nun, hinahatak, tinatakpan siya, di ba? Tinatakpan siya. Tapos sabi nga nung Interparliamentary Union, nagpadala sila ng observers bakit daw nakakatakot daw kasi bigla daw lahat ng tao may ubo. Kasi pag magsasalita siya, kahit mag-exclaim siya ng something, uubo lahat. Kasi pandemya kasi ito. Tapos all of a sudden, lahat daw sila may cough and colds. Diba? So talagang Kakasakit. well-trained para mapatahimik itong si Laila de Lima. Pero tingnan natin itong si Congressman Mike Defensor, no? Ang author, Saan pala siya? supposedly, di ba, ng tong mga 18 Marines. Di ba? Tandaan natin na siya yung nagpalabas, siya yung director, siya yung main supporter nitong 18 Marines na kinakasuhan na supposedly ng actually doon sa isang kaso namin kasi kinasuhan namin yan ng perjury, no? For Laila de Lima, for Father Flavi, at nakuha ko na yung resolution na sinasabi ng DOJ na kailangan kasuhan na sila sa korte. So we are anticipating the issuance of a warrants of arrest in relation to the perjury that we've So convinced ang DOJ Convinced ang na DOJ. At ang perjury. DOJ, ang quantum of evidence required done is reasonable certainty, prima facie case with reasonable certainty of conviction. So mataas na threshold yan. Ang nagtataka lang naman ako though is sinasabi nating sinungaling siya, sabi ng DOJ, pero yung sa ombudsman, which is sana maayos nila, 'di ba? Yung kanilang acts. Sa ombudsman para bang pinaniniwalaan because it was being used as well yung testimony para kasuhan yung mga ilang personalidad. No? So sa akin, dapat consistent tayo kung sinasabi ng ating justice system na sinungaling
sinungaling sila, which is, it looks like naman, na totoo naman, Yes. sinungaling sila, no, 18 sinungaling, dagdag bawas lang na nga ang tawag natin dyan, si Lauren kasama dati, bilang hindi nakasama, di ba? Tapos sasama na kung sila Kiko or kung et cetera, depende sa alignment ng politika. Pero pagdating doon, sabihin na natin kay Speaker Martin Romualdez, isa raw doon sa crucial piece of evidence. No? So kailangan natin makita kung ano ba talaga, consistent dapat yung treatment ng ating justice system. Kung sinungaling yan, kailangan makasuhan yan o hindi. Hindi, tsaka yung strength ng kaso, mahalaga sa atin yon, di ba? Kasi anong mangyayari kung yung ombudsman, magre-rely sila sa isang kaso na in the first place, mahina na pala yung case ng 18 Marines kasi nga hindi nagtutugma-tugma yung mga storya. 18 Marites po. 18 Marites, di ba? So ibig sabihin, pag nakarating na naman yan sa Sandigan Bayan, maaari namang hindi pala yung sinasabi mo na yung strongest evidence yung ipapakita ng prosecution. Hindi naman ito. Obviously, this is not the strongest evidence. Obviously, mangyayari na naman walang personal knowledge of the circumstances, di ba? So, hindi na naman nagugulong yung kaso. Frustrated So, na naman it's also in our interest na sabihin natin sa ombudsman, sa DOJ at sa lahat na teka po, wag nyo nang gamitin tong 18 Marines na to kasi mukha talagang wala tayong mapapala dito dahil nga may director, may scriptwriter, ayan, nakikita nyo dyan, arestado na, hindi mapagkakatiwalaan, masasayang yung kaso natin laban dito sa mga nakinabang Yun sa nga flood yung control. problema, actually, speaking of PGAP, Robin Padilla, right? Tumulong siya dito sa pumasok yung 18 Marites. Naalala mo yung Batman versus Superman si DILG Secretary. Tapos pagod na pagod si Pia Cayetano. Exactly, yeah, exactly. So, Tayo lang. ako, for me, nakakabahala yung ganito yung mga wino-weaponize, yung mga kunyarang whistleblowers and all. Because dito nawawala ng tiwala yung ating mga kababayan sa sistema. Because if you cannot trust kung yung mga nasa judicial system, and then you cannot also trust yung mga nag-whistleblower laban dun sa mga anomalya, sino paniniwalaan mo? And The vloggers. precisely, You trust the exactly, it's vloggers. precisely in that environment na nagfe-fester yung fake news, yung generalized skepticism, if not cynicism. Okay. Okay. Go Go Roleta! Parang may susunod. Maganda ata yan eh. Speaking of, nabanggit mo na Oo, kanina, Richard, magnanay. the Solar, mommy. solar family ba to? Senator Loren. Di ba kanina sabi ko zombie project? Ito naman sinabi ng ombudsman. In fairness, ito baka medyo more accurate. Ghost electricity project. Yun ang sinabi ng Grabe. Kasi parang dumating na ba yung electricity? Yung medyo more spectral. Okay. Kaysa yung mga zombie Parang ikaw projects. nararamdaman ko may electricity sa'yo. Oo. O ba dahil ay ang magandang Leviste. Si Senator Loren Legarda Leviste at ang kanyang solar son, si Solar Boy Leandro Leviste. Well, Diba, recently, sabi nga ni Richard, yung in relation to the ghost electricity, ay mukhang isa subject na sa preliminary investigation ng ating buting ombudsman. Ano yung, what is this thing? May sakit ako nakikita ko lang sa social media ko noong mga time na bored ako no? Na meron daw siyang parang pinapain para kay Ralph Recto. oo, kay Yeah. ES. Supposedly. Kung may laglag bala at may Ano to? Parang ganun Parang ganun, di ba? Yung pinapain daw. May honey pot. Honey pot! How accurate is that? And how true is that? Developing story pa kung involved talaga si Congressman Leviste, 'di ba? Pero mukhang dahil merong mga public post siyang ginawa na mukhang may knowledge siya ng operation na supposedly nga to entrap the executive secretary, supposedly an illicit affair, no? Pero nag-fail naman kasi involved yung NBI So mukhang it's a counter-entrapment operations, no? And makikita natin kung involved nga si Congressman Leviste. Meron pa ako nakita na gusto raw ni sorry Cheska. Meron daw yung dami mo executive nakikita, secretary daw, sabi May sakit daw pa ni yan, Loren, sabi daw ni Board Loren, pa nakita siya. ko lang na bumiling daw siya sa majority, basta palitan lang daw si ES. Isa daw yun sa mga kondisyon. No? I don't know how accurate that is, pero ang clear is may hidwaan talaga itong mga Leviste at saka Recto kasi Batangas. sa Batangas. Batangas. Napakalinaw yan. Pero that's beside ako, hindi ako taga Batangas. So hindi ako interesado kung sila ay rival family sa Batangas, no? Ang mahalaga sa akin sa usapin kasi nung Solar ay binigyan ng franchise si Congressman Leviste, and alam mo yung Digong franchise yan, na di ba? yun. Duterte time yan. It's Pag-emphasize, the Duterte first time. for a solar na At sino ang distribution. Questionable. It's the first solar distribution. Napakabilis niyan na natapos sa Kamara. At usually matagal po ang discussion ng franchise. Naalala nyo naman yung sa ABS-CBN, yung mga ganyang klaseng prangkisa. Tama. Inigisa yan, iniimbestigahan yan. Pero ito, mabilis lang ito lumabas sa Kamara. Pinagkatiwala sa kanya yung franchise para mag-deliver ng solar electricity. Alam nyo kung saan? Para sa underserved na mga nangangailangan ng lugar ng kuryente, at ang sabi nga ay mga electricity poor, no, na mga region sa ating bansa. Nakapag-deliver
hindi. Hindi. Kaya maganda Wala pong na-deliver. Yes, no? kaya magandang banggitin natin yung expose ni Congressman Lito Atienza na former Manila City Mayor na sinabi nga niya na mismong sa kanya lumapit itong si Senator Lauren Legarda to help with the franchise ng kanyang anak. So nakita natin yung mom talaga is really in aid of really to make this franchise possible. So dapat silang dalawa ang managot dahil hindi nga na-deliver yung pinromise nila sa ating mga kababayan. Corruption yun, ha? Corruption yun. Imagine mo, naglalobby ka para sa kin mo ng negosyo na Para sa nagkaroon Nepo baby. ng Nepo baby na 20 plus billion. Di ba? Kaya yumaman ito si Leandro Libiste kasi Nepo baby siya, kasi ginamit ang koneksyon ng mga magulang niya, tapos niloko ang sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na yung supposedly undeserved communities, pinakamahihirap na tao na nangangailangan ng kuryente, hindi ka pala magde-deliver. Ang ginawa mo, finiflip mo lang para kumita ka. No? So hindi hard work itong pagyaman ni Leandro Libiste. Connection, kapangyarihan, pag-aabuso sa sistema ng mga pinakamayayaman at pinakapangyarihan at the expense of the poorest of the poor. Diyan tayo malinaw, ha? Malinaw tayo dyan na you took advantage of the system and you nag-commit ka ng korupsyon para lamang mapayaman yung anak mo. Yes. Ayan, so gusto ko nang malaman kung sino yung susunod natin sa Roleta. Yun! Ayan, Go! eto na Yung pinaka-hinahin namin sa rulete. Grabe talaga, Ano sino kaya ba yan? yan? Uy! Oy! Senador! Senador! Senador. Or balita ko, Kasi, Mr. 7%. Ang lumabas po Para tayo sa ruleta pinatutuwa dito, ay si Attorney Sino Dino. nag-approve dito? So, kami. Absent Kasama eh. kami sa Dahil lumabas ka 7% sa recent senatorial survey ng Okta Okta. Research Yes. na nag-garner ng 7% lang 7%. naman. Napakataas nun. Ay, kasunod ni Yusek Claire. Wow. Magkatabi pala kayo ni Yusek. Wow. Claire. Yusek Claire, ba threatened ka na? Kukunin ko yung trabaho. Ay, galing ka ba? Malapit ka na mag-Jimmy Bundok. Di ba? Or 3,000 viewers. 3,000 viewers. Hindi, 7%, di ba? Nakita natin, Live seller na talaga. Ito bilang isa ding nagsasurvey, no? Alam niyo po, yung 7% para sa isang personalidad, no? Kagaya ni Attorney Dino De Leon, private citizen, di ba? Isang ordinaryong Human rights lawyer. individual, no? Walang Wala solar naman siya mommy, dating walang public, stage mommy. wala naman siyang public office before, right? Oh. Nagpa-practice ng kanyang lawyering. Yan, Pero syempre, saludo tayo sa human rights lawyering niya, pero malaking bagay po yan sa isang national survey, no? Mataas yan, yung 7%. Kasi ibig sabihin, wala pa namang deklarasyon, di mo naman gusto. Senador. Magkano mababayad ko Ayaw sa'yo? na talaga. Ayaw na talaga. Abutan mo, di ba? Pero may 7%, kaya magpasalamat ka naman dun sa mga sumagot sa survey, di ba? Ibig sabihin, 7%. that represents millions of Filipinos actually, in a survey that big. Baka may 7 na survey na nanonood ng With Due Respect. Maraming salamat po. Parang bigla ko na ilagay sa survey, With Due Respect lang naman yung naging pinagkaiba. Dati buwis buhay na. Wala. Pero yung With Due Respect, para marami kayong viewers, Parang okay to. Ako ang nafe-feel ko, next quarter siguro, dapat 14% na siguro yan. Oo. Ano pa utos mo? Paproyekto yan. Pero alam mo, Attorney Dino, on behalf of the mga Gen Z, kasi mga idealistic voters kami, when you really want to vote for a candidate, especially in a national position, yung mga qualities mo, check lahat sa mga gusto namin iboto. Nagpapalakas, So talaga naman, bakit? Mahina ba ako? Parang may inside So, ayan. trading na niya. Illegal po yan. Sige. Kasi po, manghiram ako ng lobok sa kanya. Ano yung mga qualities? O yung mga qualities, syempre, makatao, walang bahid ng korupsyon, Correct. isipin mo pribadong citizen, pero napaka law-abiding naman talaga. At syempre, mapagmahal na asawa, makajos, ay mabuting anak sa kanyang pamilya. At syempre, hindi na tatraidor. So, ayan. Sige lang, go. Ayan po. Ayan naman ang sinabi na. Okay. Salamat, Tulog mo mga kaibigan to mga Ito na lang, ako siguro, naniniwala siguro yung 7% sa mga tao na talagang si Atty. Dino naninindigan sa pagiging patas ng batas. Yes. Dapat patas tayo lahat. At ganito sa mga abusado eh. 7% movement. 7%. Sa Senado. Dino, Senado. sa Senado. Tignan mo, 7%. mas mataas ka pa kay DPWH Secretary Vince Ah, Dizzo, kay QC Baguio Mayor. City Mayor, si Benjamin Sige. Magalong. Lahat ng mga nanonood, pag nangampanya po kayo at umakyat niya ng 14%, pag-isipan natin. Challenge lang, Joke lang. Yung
pag-isipan natin. You heard it first here with due respect. Ayan.